Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na ikaw ang pinili, ang tanging isa sa gitna ng karamihan? Itinaas ka niya sa isang pedestal na gawa sa matatamis na salita at mga pangakong walang katuparan. Sa tuktok, ang hangin ay malamig at napagtanto mo, mag-isa ka lang. Ang kanyang mga mata, parang dalawang itim na balon. Tinitingnan ka, pero hindi ka nakikita. Ang nakikita niya ay isang salamin. Isang perpektong refleksyon ng sarili niyang kadakilaan. At ikaw? Ikaw ang salamin na yon. Binigay mo ang lahat, ang iyong mga kulay, para maging canvas niya, ang iyong musika, para maging soundtrack ng kanyang tagumpay. Ang iyong mga pangarap, isinuko mo para maging pundasyon ng kanyang kastilyo. Akala mo, ito ang pag-ibig, ang pagsasakripisyo, ang pagiging sapat. Pero bawat pirasong ibinibigay mo sa kanya, isang piraso ng sarili mo ang nawawala. Hanggang sa isang araw, tumingin ka sa salamin at isang estranghero ang nakatitig pabalik. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan kasing lamig ng marmol. Hindi ikaw ang kailangan niya. Hindi ang iyong kaluluwa, ang iyong isip, o ang iyong puso. Ang kailangan niya ay ang iyong pagsamba. Ito ay isang konsepto sa psikolohiya. Narcissistic supply. Ang ego niya ay isang itim na butas, isang walang katapusang pagkagutom, at ang iyong atensyon, ang iyong paghanga, ang iyong enerhiya, iyon ang kanyang pagkain. Hindi ka isang tao para sa kanya. Isa kang pinagkukunan. Kapag naubos ka, hahanap siya ng iba. Ganon lang kasimple. Ganon kasakit. Isipin mo si Elara. Isang pintor na may apoy sa kanyang mga daliri. Ang bawat hagod ng kanyang brush ay isang kwento. Ang bawat kulay ay isang damdamin. Tapos dumating si Orion, isang anino na may matatamis na salita. Nakita niya ang apoy ni Elara. Ngunit hindi niya ito hinangaan. Nais niya itong angkinin. Kahanga-hanga, bulong niya. Pero ako lang ang nakakakita ng tunay mong galing. Naging musyo niya si Elara. At ang sining niya ay mga tropeyo lamang. Hindi na siya nagpipinta para sa sarili niya. Nagpipinta siya para sa kanyang papuri. Ang apoy sa kanyang mga daliri ay naging malamig na abo. Ang biktima ng narcissistic supply ay hindi namamatay. Unti-unti silang binubura. Paano ka lalaban sa isang kaaway na nangangakong ililigtas ka? Paano ka aalis sa isang kulungan na ang rehas ay gawa sa iyong mga pag-asa? Ang unang hakbang ay ang pagmulat, ang masakit na paggising. Darating ang araw na ang pagod ay mas matimbang na kaysa sa takot. Makikita mo ang lahat sa tunay nitong anyo. Hindi isang pag-ibig, kundi isang transaksyon. Ang pedestal ay hindi para sa iyo. Ito ang kanyang entablado. At ikaw ang ilaw na nakatutok sa kanya. Sa sandaling maintindihan mo ito, ang mahika ay nawawala. Ang matatamis na salita ay nagiging lason. Ang mga yakap ay nagiging kadena. Ito ang iyong paglaya. Hindi ito madali. Ito ay isang digmaan laban sa isang digmaan laban sa bersyon ng sarili mo na naniwala sa kasinungalingan. Pero tandaan mo, ang pag-alis ay masakit. Oo, pero ang manatili at maging multo sa sarili mong buhay, iyon ang tunay na trahedya. Kunin mo pabalik ang iyong pagsamba. Hindi mo kailangan ng pedestal. Ang kailangan mo ay lupa. Ibuhos mo sa iyong sarili
ang enerhiyang ibinigay mo sa kanya. Pinturahan mo ang sarili mong obra maestra. Sulatin mo ang sarili mong kwento. Dahil ang pinakamahalagang paghanga ay hindi galing sa iba, kundi mula sa sarili mong mga mata.